Wala silang kaalam-alam na may nilagay ako. Magandang araw at isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalingap Rab, maraming salamat po. Wala silang kaalam-alam na may nilagay ako. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang patungkol sa pagbabago ng ugali ng magkakapatid na mahiyain na sina Chris, Bea at Melissa. Narito ang isang kwento tungkol sa tatlong magkakapatid na sina Chris, Bea, at Melissa, mga batang mahiyain na unti-unting natutong magbago at maging mas bukas sa mundo. Sa isang tahimik na baryo sa Camarines Norte, nakatira ang tatlong magkakapatid na sina Chris, Bea, at Melissa. Mula pagkabata, mahihiyain sila at mas pinipiling mag-isa kaysa makisalamuha sa iba. Si Chris, ang panganay, ay tahimik at mas pinipiling maging tahimik araw-araw at sa bahay lang palagi, kaysa makipaglaro. Si Bea naman, ang pangalawa, ay mahilig mag-drawing ngunit takot ipakita ang kanyang mga obra. Si Melissa, ang bunso, ay mahilig kumanta ngunit laging kinakabahan kapag may nakikinig. Isang araw, gusto ng karamihang viewers na sana darating ito sa kanila na tuluyan na silang magbabago lalo na at papalapit na ang pasukan at kailangan nilang sumali sa isang patimpalak sa paaralan, isang pagtatanghal ng talento. Bagamat takot at nahihiya, nagdesisyon silang subukan. Si Chris ay nagpasya na makipag-ugnayan na siya at ito ang tanging paraan para sila ay hindi tigilan sa pagtulong ni Kalingap Rab. Si Bea ay sana magpapakita na ng kanyang mga talento lalo na sa pagbabasa, at si Melissa ay sana hindi na ito magdadalawang isip sa ginagawa nito. Dahil habang papalapit ang araw ng pasukan nila sa kanilang paaralan ay natural lang talaga na ramdaman nila ang kaba at takot. Ngunit sa tulong ng kanilang guro at mga magulang, natutunan nilang yakapin ang kanilang mga takot at gamitin ito bilang lakas. Sa araw ng kanilang unang pagbabalik eskwela, ang pinakamahalaga ay ang kanilang natutunan, ang magtiwala sa sarili at yakapin ang kanilang mga kahinaan. Mula noon, nagsimula silang maging mas bukas at masaya sa pakikisalamuha sa iba. Natutunan nilang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano sila katalino o kagaling, kundi sa kung paano nila tinatanggap ang kanilang sarili at ang iba. Ito ang wala sa kanilang tatlo mga kalingap at ito ang dapat na ating makita na marunong silang tumanggap sa sarili nila kung ano sila at kung paano sila makikisabay sa mundo dahil makikita natin sa kanila na sila ay huling-huli na sa mga nangyayari, at ito ang dahilan kung bakit sila ganyan ngayon. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap sa sarili at ang lakas na dulot ng pagbabago. Tulad ng tatlong magkakapatid, tayong lahat ay may kakayahang magbago at maging mas mabuting tao, at sa kabilang dako naman mga kalingap. May hindi nila alam. Ano kaya ito? Yan ang ating makikita sa video. Well, ako nagbabago na kami. Walang araw pa rin kami ginagawa mo. Nakalimutan ako. Nakalimutan kong kalimutan sa... Bira ka talaga. Ito na ako. Hindi naman kami kinakausap. Hindi naman nagsasalita po. Yung biscuit di kinakain. Parang di po sila masaya na nandito po kami. Tara na. Tara na kuya. Tawagin mo na sila. Paulay mo na sila dun. Tara na daw guys. Tara na. Tara na. Ano, Bea? Baka mag-urore na kita. Grabe ka mo. Sayang opportunity, guys. Kaya pa, sakit ang mind ako. Wala mang kagatin. Ano na? Bea. Batog mo lang yan. Bye-bye. Alis na talaga kami na eh. Promise na yan. Sabi ka na yan? Chris, ano na? Tama na yan. Ilang araw na kamo kayan? Bea, militay. Talaga mo akong pagbabago. Ha?
Para makagat ko kang biskwit eh, nabo ninde. Kung ka gusto rin daw. Pasalamat ka mo, Bea. Tinatabangan ka mo. Pag iyan nawar aso yung sabihan ko ka mo. Hirak-hirak nindo, Bea. Alak lang nindo. Ako yung Bea para sa mo. Para yan sa endo.